Okay, so good morning mga kabigman. May kasama na naman tayo ngayon, isang follower natin. So malapit lang naman to sa amin, Malbar lang, si Ma'am Erica. So si Ma'am Erica naman, may idea na sa driving. Ang sabi niya sa akin, medyo napatigil siya ng 1 year, humina uli ang loob niya. So palalakasin natin ang loob niya. So ganito lang yan Ma'am Erica, bigyan kita ng motivation para lumakas ang loob mo sa pagmamaneho. Unang-una, isipin mo na kaya nga nila, kaya mo rin. No? Kaya ka nga nag-aaral ng driving dahil kailangan mo to, di ba? And then, once na nagda-drive ka na, huwag mong intindihin yung nasa likod mo, yung kasalubong mo. I mean, may attention ka rin sa kanila dahil nga, syempre, magiging observant ka sa movement nila. Pero more on mag-focus ka sa ginagawa mo. Halimbawa, syempre, katulad mo, baguhan pa lang, mabagal pa ang reaction niyan, yung reflection niyan. Huwag mong isipin na, nagagalit ko na sa likod mo kasi mabagal ka pala. Lagi mong isipin na galing din sila sa katulad mo. No? Lakasan mo lang loob mo kasi wala namang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Diba? O, ganun lang. Tulad nga lang sabi ko sa'yo, pag napanghinaan ka ng loob, ang isipin mo kagad, yung mga dumaan sa buhay mo na pagsubok na nalagpasan mo. Diba? Nalagpasan mo ngayon. Ito pa kayang driving. So dito lang syempre sa pagmamaneho ng automatic, kailangan mo lang dito focus, presence of mind. Kasi madali nga itong matutunan, pero kapag nawala ka dito sa focus, madali ka rin maaksidente. Lalo-lalo na sa accelerator pedal, huwag ka malilito dyan. Malito ka na sa brake, huwag lang sa gas. Kung tayo tumakbo, ganito gawin mo. Tumingin ka sa kalsada. No? Ang paa mo ngayon ay nakaapak sa brake, tama? O sige, ganito gawin mo. Brake, gas, brake, gas. Yan. Sa isip mo lagi yan kung nasaan ang brake, nasaan ang gas. Sige, tara. Tignan nga natin yung proper ng pag-move ng automatic ayon sa iyong natutunan. Focus lang sa unahan. Patong lang muna ang paa sa gas. Yun. Tapos gradual lang na pabibilisin mo ang sasakyan mo. So take note, dito sa lugar na to, 40 km per hour lang ang maximum. Hindi siya naandar. So ganito yan, papaliwanag ko sa iyo ha. Ang automatic, kapag yung nasa patag na kalsada, pag nailagay mo yan sa drive, bitawan mo si brake, gagana siya. Ngayon, dahil ang ating posisyon ay nasa incline tayo, so kailangan mo siya gasan. Sige, gas. Yan. Basta't pag yan hindi gumagalaw, ibig sabihin, kailangan mo na si gas. Signal ka sa kaliwa, sulyap sa kaliwa, lipat ka unti-unti dito sa kaliwa. Patay na si signal light. Yan ang babantayan mo dyan. Pag konting kabig lang sa manibela, hindi yan nag-motor. So ganito naman, para hindi ka natatakot dyan sa gas. Halimbawa, katulad yan, clear. Gas lang ikaw. Pag nakuha mo na yung gusto mong takbo, at naramdaman mo lang ang napili siya, bitawan mo si gas. Yun naman yung tipong nakabang ka naman kay brake. Once naman na bumagal siya, patong mo lang ang paa sa gas, gradual lang. So tatandaan mo ma'am, ang pagpo-full turn, minsan katulad nito, hindi natin kailangan mag-gas, bitaw-bitaw lang sa brake. But pag ikot mo lang gano'n, bumagal siya, medyo paahon kasi, pwede ka naman mag-gas. Basta gas control, ibig sabihin gas bitaw habang inaayos mo ang manibela. Ano? Sige, tara, ikot ikaw. Kung makalimot mag-signal, teka, balik mo manibela. Yan. Ganito, Ma'am Erica. Yung ginagawa mo, ang tawag dyan, dry steering. Yung hindi gumagalaw ang sasakyan, pinipihit mo na si manibela. Hindi po siya advisable kapag ganito po kalawak ang kalsada. Ginagawa lang po si dry steering kapag yung bumubulta ka sa kalsadang alangan. Halimbawa, nagpapark ka ng parallel, yon as a beginner, nagda-dry steering talaga yon. Pero pag ganitong umiikot ka, praktisin na natin na hindi ka nagda-dry steering. No? Ibig sabihin ma'am, bitawan mo si brake, pag galaw ng sasakyan, tuloy-tuloy lang si manibela. Sasabayan mo yung galaw ni sasakyan sa pagpihit ng manibela. Ano? Sige, signal ikaw. Sulyap mo na sa likod ha. Observe mo na. Okay, wala na. O bitaw, sige, tuloy-tuloy ang manibela. Yan. Patong mo paa mo sa gas. Gas ng konti, balik ang manibela ng isa. Yan. Tayo mo muna humarap bago mo balik ang pangalawa. Okay, so Ma'am Erica, ganito. Normal naman yan sa katulad mo na medyo malikot pa ang kamay sa manibela.
So, ang solusyon lang naman dyan, i-drive lang naman lang yan. Pero dapat, mayroon ka ng mga idea paano mo yan i-develop. No? So, sabi mo nga, nakakaramdam ka minsan ng nanggigigil ka sa manibela. Halimbawa, nanggigil ka, bitawan mo yung isa mo. I-relax mo yung isa mo. Tapos, balik mo, relax mo uli yung kabila. No? So, di ba ang manibela, nakaposisyon siya sa 12 o'clock position. Tama? 12 o'clock position, 11 o'clock position, 10 o'clock position. Kaya ang isang kamay natin nasa 9. Ang kabila naman, 12 o'clock position, 1 o'clock position, 2 o'clock position, 3 o'clock position. Okay? So, nakahawak ka, di ba? Nakaposisyon tayo sa 9-3. Once na halimbawang tingin mo na nililihis kanya sa kanan, di ba? Pumupunta ngayon sa kanan yung manibela din. Walang inililihis ni kalsada. Ang gagawin mo naman, dadalhin mo naman siya sa 11 o'clock position. Sabay nang magkaroon na siya ng movement or naibalik mo na siya sa gitna. Balik sa gitna. Pigil. Huwag na huwag mong gagalawin ang manibela mo kung wala ka namang nararamdaman na nililihis ka niya. Pigilin mo lang siya and then relax lang.